Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko lamang magpasalamat sa inyo dahil kayo ang nagbibigay ng saya sa akin sa araw-araw kapag wala akong ginagawa. Nagbibigay kayo ng aliw sa mga nakikinig at nagbibigay kayo ng katatakutan at kababalaghan na mga hango sa totoong buhay. Hanga naman ako sa inyo dahil nabibigyan ninyo ng buhay ang kwento. Kaya ako naman naisipang ipadala rin ang aking kwento sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang John. 80 taong gulang na pala ako ngayon. Kasama ko naman ang aking mga apo, kung kaya't kahit papaano ay maingay rito sa aking munting tahanan. Madalas ko na rin silang nakakalimutan at ang kanilang mga pangalan. Tanda na rin ng aking katandaan at kahinaan. Isinulat ko pala ang aking kwentong ito habang sariwa ko pang naaalala ang lahat. Madalas ko na kasing makalimutan ang aking mga karanasan sa nakaraan, pero ang iilan ay sariwa pa. Tulad na lamang ng aking kwentong ilalahad sa inyo ngayon. Taong 1966, sa isang bayan ng Bicol. Sa pagkakaalala ko, ay nasa 22 pa lamang ako noon. Binata at walang ibang ginagawa, kundi ang magmaneho ng jeep na siyang pinagkakakitaan namin ng aking Lola Minda. Ang aking Lola Minda ay magaling maghabi ng mga abaka para naman gawing lubid o kaya ay mga lagayan ng mga bagay. Mano-mano lamang niya itong ginagawa. Dahil di kalidad ang gawa ni Lola, ay marami sa kanyang nagpapagawa. Minsan ay ako ang tagahatid sa mga gustong bumili na sinasabay ko na rin sa aking pamamasada. Bukod sa pagiging tagahabi ng abaka ni Lola Minda, ay kilala rin siyang malakas na antingera sa aming baryo. Ngunit dahil sa kanyang katandaan, ay ipinasa niya na ang tungkulin na yon sa akin na siyang maluwag ko namang tinanggap. Ayon pa kay Lola Minda, noong unang panahon pa raw ay nasa dugo na ng aming mga ninuno ang pagiging isang antingera at antingero. May kwento pa sa akin si Lola Minda noon na siyang itinatak ko sa aking isipan na ang aming ninuno raw ay kinausap ng mga anito para bigyan ng mutya upang protektahan ang kanilang mga sarili at kapwa-tao laban sa mga masasamang nilalang at mga elemento tulad na rin ng mga aswang. Sinabi pa nito na mabangis daw ang mga aswang dati. Merong kahit napatay na ay nagagawa pa rin ng mga itong mabuhay. Iba't ibang klase raw ng uri ang mga aswang at ilan sa mga ito ang nakaharap ni Lola Minda. Kaya lahat ng mga karanasan niya ay sinasabi niya naman sa akin at tinuruan niya ako kung ano ang gagawin oras na makaharap ko ang aking mga kalaban tulad ng mga aswang. Pinamana naman sa akin ni Lola Minda ang mutya ng bulkan kung saan nagbibigay ito ng tibay ng pangangatawan at talino kapag oras sa pakikipaglaban. At ang sinabi iyon ni Lola Minda ay ilang beses ko na rin napatunayan noong may mga nakalaban akong aswang at mga engkanto. Bukod sa pagpapatibay ng katawan at talino, nagbibigay rin ng swerte sa amin ni Lola Minda ang mutya ng bulkan. Tulad na lamang ng maraming nagpapagawa kay Lola ng mga kagamitan gamit ang abaka, at ako naman ay hindi nawawalan ng mga pasahero. Kahit kailan ay hindi kami kinapos ng pera at kahit papaano ay nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Ayun nga lang, medyo malas ako pagdating sa aking mga magulang dahil maaga silang namatay. Hindi naman masabi sa akin ni Lola Minda kung ano ang dahilan ng pagkamatay nila. Ang sinabi lang sa akin ni Lola
ay isang hindi raw maipaliwanag na pangyayari ang kinamatay ng aking mga magulang. Naisip ko na ang may dahilan sa pagkamatay nila ay walang iba kundi ang mga aswang. Pero hindi ko na yon tinanong pa kay Lola dahil kapag tatanungin ko naman siya ay ayaw niya nang balikan. Simula noon, kalakbay, ay tikom na ang aking bibig kapag ang usapan ay tungkol sa aking mga magulang. Ayaw ko na rin magalit sa akin si Lola Minda at mag-away kaming dalawa. Siya na lang din ang pamilya ko at ayaw ko na maging siya ay mawala rin sa akin. Tanda ko naman noon, kalakbay, isang umaga ay maaga na agad akong sumampa sa jeep na aking dinadala. Noong makarating ako sa may sakayan, pinapahiram lang sa amin ang jeep na yon at hindi namin yon pagmamay-ari. Kumbaga ay pinapasada lang sa amin ng may-ari ng jeep at hati-hati kami sa kita. Kapag natapos na ang araw, nilinisan ko ang manibela ng jeep habang sumisipol. Abala naman ako sa paglilinis nang biglang dumating itong si Banong, ang aking matalik na kaibigan at samahan sa pamamasada. Pare, kamusta ka na? Napaparamdam pa rin ba sa'yo si Carmela? Nako, tumahimik ka nga, Banong. Ayang ka na naman sa pang-asar mo eh. Ang aga-aga sinisira mo agad ang araw ko. Pambihira, hindi mo ba alam ang balita sa baryo natin tungkol sa inyong dalawa? Oh, bakit? Ano na naman ba ang pinagkalat ng babaeng yon? Bali-balita na ang isa raw na kilabot ng baryo ay nanliligaw sa anak ng aswang. Lintik, seryoso ka ba, pare? Oo nga diyan, balita na sa buong nayo natin. Hindi ba nakakatawa na ang isang antingero nililigawan na may dugong aswang? Hindi ko nga siya nililigawan at hindi ko siya gusto. Saan niya nakuha ang ideya na ipagkalat ang bagay na yan? Pero diyan, sa tingin mo, aswang ba talaga si Carmela at ang tatay niyang si Mang Moises? Hindi ko rin masabi eh. Hindi ko maramdaman sa tuwing karap ko sila. Pero ang sabi sa akin ni Lola Minda, aswang daw talaga ang mag-ama dahil aswang daw ang nanay ni Mang Moises na napatay niya. Ang komplikado naman yan. Alamin mo kaya kung aswang na magkaalaman na. Paano pa naging antingero ka? Hinampas ko naman ng basahan itong si Banong na ikinatawa niya. Hindi naman ako naiinis sa kanya dahil sanay naman ako sa tabas ng dila niya. Ang iniisip ko ng mga sandaling yon ay kung papaano ko mapipigilan ang pagkalat ng kwento tungkol sa aming dalawa ni Carmela. Oras na makarating iyon kay Lola Minda ay talagang patay ako. Isang kahihiyan iyon sa aming baryo at sa tuwing makakaharap ko ang aking mga kanayon. Hindi ko mapigil ang aking inis kay Carmela. Tiningnan ko noon si Banong na tawang-tawa pa rin. Pinaalis ko na to sa aking harapan para makapagsimula na rin akong mamasada ng jeep. Pagsapit naman ng gabi, sa last trip ng araw na yon, ay nagulat na lamang ako nang biglang sumakay ng jeep si Carmela. Kasabay naman ang 5 pang pasahero na uuwi sa ibang bayan. Umupo pa siya sa aking tabi at ngumiti. Bigla na lamang nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan dahil sa klase ng ngiti niya. Maganda naman si Carmela, kalakbay. Ngunit isa siyang aswang ayon kay Lola Minda. Hindi ko dapat siya magustuhan. Tahimik lang naman siya sa buong biyahe. Pero hindi ko kinakalimutan na manmanan ang bawat galaw niya. Hindi ako nagpakampante at nanatili akong alerto kung sakali mang may gawin siyang masama sa akin. Naisip ko pa noon na baka paraan lang ni Carmela ang pagkakagusto niya sa akin para patayin talaga ako dahil natatakot silang mag-ama na sila ang sunod kong papatayin oras na mahuli ko silang kumakain ng tao.
Nang maihatid ko na ang 5 pasahero sa kanilang mga binababaan, ay kinabig ko na ang manibela pabalik sa aming bayan. Binilisan ko ang pagpapatakbo ng jeep para naman makarating na kaming dalawa ni Carmela sa aming nayon. Sa mga sandaling yon, hindi naman ako natatakot sa pagiging aswang niya, kundi natatakot ako dahil babae ito. Pinagpawisan ako ng malagkit noong magsalita siya. Dito tinanong niya ako kung kumusta ang araw ko. Hindi ko naman siya sinagot. Salip ay hinampas ko ang manibela ng jeep dahil mukhang ang bagal yata ng takbo. Naisip ko naman noon na baka inaaswang na ako ni Carmela at walang laban ang aking mutya sa kanya. Pero iniling ko ang aking ulo. Nag-usal naman ako ng panalangin sa aking isipan para mas lalong lumakas ang aking mutya. Ilang sandali pa noon, sa kalagitnaan na kami ng daan, papasok naman sa aming nayon, nang bigla na lamang may tumawid na kung anong bagay sa kalsada. Mabilis ko namang tinapakan ng preno. Dito napatingin ako kay Carmela para makita ang reaksyon niya. Bumakas ang gulat at takot sa mukha niya ng mga sandaling yon. Nilingon niya ako at tinanong kung ayos lang daw ba ako. Inirapan ko siya at bumaba na ako ng jeep para naman tingnan kung may nabundol akong tao o hayop. Pero wala naman. Pabalik na sana ako sa loob ng jeep nang mapatigil ako. Naramdaman ko ang pagtaasan ng aking buhok sa batok. Nilingon ko ang aking likuran at ganoon na lamang ang pag-ikting ng aking panga nang makita ang isang malaking nilalang sa hindi kalayuan. Para itong aso kung maglakad sa lupa. Malaki ang katawan, mayroong mapupulang mga mata, naglalaway, mahaba ang dila at matutulis ang mga ngipin. Kinuha ko na ang aking tabak na nasa ilalim lang ng aking upuan sa jeep. Ikinabit ko yon sa aking baywang at hinugot ko ang tabak sa puluhan. Dito naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mutya na nakabaon sa aking braso. Tumakbo naman ang aswang patungo sa aking kinaroroonan. Humanda naman ako sa mga sandaling yon. Dito yumuko naman ako nang akma na siya niya akong susunggaban. Nang tumama ang ulo nito sa jeep ay agad kong hinataw ang aking tabak. Dito nasugatan ang aswang sa balikat nito, dahilan para humiyaw ito ng malakas. Napatingin naman ako kay Carmela na noon ay nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa aswang. Ngunit nanatili pa rin sa anyong tao si Carmela. Oras na magpalit siya ng anyo ay mapapatunayan ko na isa nga itong aswang. Hinawakan ko sa paa ang aswang na yon at buong lakas ko itong ibanilibag sa lupa. Malayo ang binagsakan ng aswang na agad ko namang sinundan para tapusin ang nilalang. Ngunit tumayo agad ang aswang na yon at mabilis na tumakbo patungo naman sa akin. Umiwas ako sa atake nito at malakas ko itong sinipa sa kanyang likuran. Natumba ang aswang at galit na galit itong umalulong tulad ng isang aso. Nilakad ko ang distansya naming dalawa ng aswang at walang pag-aalinlangan na itinarak ko ang dala kong tabak sa dibdib nito. Nanlalaki ang mga mapupula nitong mga mata habang nakatitig sa akin. Hindi nagtagal ay nangisay ito habang binabawian ng buhay. Hinugot ko naman ang aking tabak mula sa pagkakabaon sa dibdib ng aswang. Pinunasan ko yon gamit ang aking tuwalya sa bulsa para makuha ang dugo ng aswang. Pinanood ko ang aswang ng bawian na ito ng buhay. Dito ay nabigla na lamang ako nang pagtingin ko sa aking bandang kaliwa
ay naroroon si Carmela. Nakatayo siya sa aking tabi habang pinagmamasdan niya ang aswang na napaslang ko. Mas lalo naman akong nagulat nang mag-usal siya ng dasal na Latin habang nakataas ang kanyang dalawang kamay sa ere. Pagkatapos niyang magdasal ay bigla na lamang siyang nagpalabas ng langis at ibinuhos iyon sa katawan ng aswang. Binalingan ko si Carmela na may halong pagtataka. Inis ko naman siyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng ginawa niya. Ngunit sa halip na sagutin niya ako, ay isang ngiti ang sinagot niya sa akin. Nang tanungin ko rin ito kung isa silang aswang, ay mariin naman siyang umiling. Sinabi niya naman sa akin na wala raw akong dapat na ipag-alala dahil hindi raw sila aswang ni Mang Moises. Bumalik na siya sa loob ng jeep na nakaparada. Sumunod naman ako sa kanya. Saka ko ito tinanong kung bakit sinunog niya ang katawan ng aswang na yun. Ayon pa sa kanya, marapat daw iyong gawin para hindi na raw ito mabuhay at makapaminsala pa ng ibang tao. Sinisigurado lang daw niya na hindi na ito mabubuhay pang muli dahil may mga aswang raw na hindi namamatay-matay kapag ginamitan ng tabak. Noon ko naman napagtanto na hindi nga aswang si Carmela at si Mang Moises, dahil kung aswang si Carmela ay hindi niya naman ako tutulungan kanina sa pagpatay sa aswang na yun. Hindi ko na lang tinanong kung sino ba talaga ito. Binigay ko na lamang ang karapatan na yon sa kanya. Ipinarada ko na ang jeep sa kamalig na ginawa ko para hindi iyon magalaw ng mga tao. Pagkasara ko ng pinto ng kamalig ay nagulat pa ako nang nasa labas pa itong si Carmela at hinihintay ako. Tinanong ko naman siya kung bakit hindi na siya umuwi at sinabihan niya kung takot daw siya. Napatawa naman ako ng bahagya dahil alam kong nagkukunwari lang ito. Wala na rin akong nagawa kundi ang hihatid siya pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating namin sa kanila ay agad na akong nagpaalam. Tumalikod na ako nang makaharap na kami sa tarangkahan ng kanilang bahay ni Mang Moises. Muli niya naman akong tinawag upang pasalamatan. Tinanguan ko lamang ito. Diretso na rin akong umuwi noon sa bahay habang malalim ang iniisip ko. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Lola Minda na nasa balkonahe ng bahay namin at matamang naghihintay sa akin. Nang tawagin ko siya ay agad siyang napatayo habang nakakunot ang kanyang noo. Pagkatapos kong magmano sa kanya ay nakatanggap agad ako ng hampas sa aking balikat mula sa kanya. Inis na inis siya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit daw ako ginabi ng uwi. Sinabi ko naman sa kanya ang buong pangyayari. Nagulat pa ito si Lolang Minda nang sabihin ko sa kanya na hindi aswang si Carmela at Mang Moises. Umiling na lamang siya sa akin at hindi makapaniwala. Imposible raw na hindi aswang si Carmela at Moises dahil nasa dugo raw ng mga ito ang lahing aswang. Baka mali ka lang po, Lola. Baka iba naman talaga silang dalawa. Malay mo po may dugo silang aswang, pero hindi talaga sila aswang. O maaari ding hindi sila kumakain ng tao. Binatukan ako ni Lola Minda at pinagsabihan niya ako na mag-iingat. Huwag daw ako basta-bastang magtitiwala kay Mang Moises at Carmela. Baka raw mamaya ay tinatanggi ni Carmela ang katotohanan para makuha naman ang loob ko. At kapag daw mangyari iyon, ay baka patayin na ako ng mag-ama. Tumango naman ako kay Lola Minda. Noon ko rin napagtanto na maaari ding tama siya, na baka nga nagpapanggap lang itong si Carmela. Kinakailangan kong mag-ingat kung sakali.
Nang gabing yon, bago naman ako natulog, ay nanalangin muna ako. Dinasalan ko rin ang aking mutya at nagpasalamat ako sa Diyos. Sa kalagitnaan ng aking pagkakatulog ay nagising ako dahil sa munting kaluskos na nagmumula sa bubong namin. Agad na nag-init ang aking mutya. Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga at kinuha ang tabak na gawa naman sa tanso na nasa gilid lang ng katre. Dahan-dahan naman akong lumabas ng bahay para hindi ako makagawa ng ingay at nang hindi ko magising si Lola Minda. Nang makalabas na ako ng bahay ay agad kong tiningnan ang bubungan namin. Ngunit pagtingin ko roon ay wala naman akong nakita. Napahawak na lamang ako ng maigpit sa aking tabak. Hindi pa umalis ang aswang at nasa paligid lamang ito. Dahil kung umalis na ito ay hindi pa rin mananatili sa pag-iinit ang aking mutya. Magpakita ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo nang mapag-usapan natin ng masinsinan ng lahat. Narinig ko naman itong tumawa ng malakas, pero hindi ko mawari kung saan siya naroroon. Pumailan lang kasi sa buong paligid ang pagtawa niya. Ilang sandali pa ay bigla na lamang may lumukso sa aming bakuran mula sa isang malaking punong kahoy. Agad naman akong naganda sa pagsugod ng nilalang na mabilis ang kilos. Ramdam ko ang lakas ng enerhiyang nagmumula sa aswang. Noong tuluyan ko na itong nakarap, ay nasilayan ko na ang kabuuan nito. Tulad ito ng napatay kong aswang kanina, kasama si Carmela. Ngumisi naman ako nang mapagtanto ko kung ano ang pakay ng aswang sa akin. Narito ka ba para ipagiganti ang kasamaan mong napatay ko kanina? Hindi naman ito sumagot. Salip ay pinakatitigan niya ako ng mabuti. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang gusto niya na akong patayin. Pero hindi man lang siya kumikilos o sumusugod papunta naman sa akin. Pinagmamasdan niya lamang ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo, aswang. Maya-maya pa ay bumukas naman ang pinto ng bahay namin at lumabas itong si Lola Minda. Agad niyang hinagisan ng asin ang aswang, kung kaya't mabilis itong lumundag pabalik sa kahoy nitong pinanggalingan. Agad kong tiningala ang punong kahoy, ngunit sa isang iglap ay nawala na ito. Bumaling naman ako kay Lola Minda. Binatukan niya ako habang nakapamewang. Inis na inis ito sa akin. Dapat daw ay hindi na ako nag-aaksaya ng oras para kausapin ang mga aswang. Kapag daw ganoon ay agad na raw akong kumilos. Huwag ko raw hihintayin na ako pa ang unang mamamatay. Agad naman akong humingi ng tawad kay Lola Minda at pinangako ko sa kanya na susundin ko ang mga payo niya. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay. Ngunit hindi namin maiwasan ang mapaisip kung sino ang aswang na yon at hindi man lang ako pinagtangkaang patayin. Sa halip ay tiningnan lamang ako nito. Hindi naman ito nanlaban ng sabuyan ni Lola Minda ng asin. Pinag-usapan namin ni Lola Minda ang tungkol sa bagay na yon at ang sabi niya sa akin ay wag ko na raw alalahanin ang nangyari. Ang mahalaga raw ay umalis ang aswang at hindi ito nanlaban pa. Kinabukasan ay maaga ulit akong umalis para magmaneho. Pagdating ko sa may sakayan ng jeep ay binati ko si Banong. Wala naman akong bago at inasar na naman niya ako tungkol kay Carmela. Sinabi ko naman sa kanya na inamin sa akin ni Carmela na hindi ito aswang at maging itong si Mang Moises. Nasabi mo na ba yan kay Lola Minda? Baka mamaya binibilog lang ni Carmela ang ulo mo. Hindi natin alam ang totoo. Sinasabi ko na nga sa'yo
Natiktikan mo sila mag-ama kong gabi. Saka na yon. Ang inaalala ko ngayon ay ang aswang na tumungo sa bahay namin kagabi. Nagtataka ko kung bakit hindi niya kami sinugod ni Lola Minda. Sa halip ay tinignan niya lang ako na para bang pinagmamasdan at inaaral. Ni hindi niya man lang kami binalikan noong sabuyan siya ng asin ni Lola Minda. Baka si Carmela yon pare. Gusto kanyang masilayan bago siya matulog. Tarantado ka talaga, Banong. Doon ka na nga. Hindi ka matinong kausap. Palagi mo na lang binibigyan ng mali siya ang lahat. Ito naman parang napakaseryoso mo sa buhay eh. Biro lang yun. Pero mali mo tama ako, di ba? Sinipa ko na lamang siya nang tumawa ito ng malakas. Umiling na lamang ako saka bumalik sa pagpupunas ng jeep. Sa kalagitnaan ng aking pagpupunas, habang naghihintay sa aking oras na mamamasada, ay bigla na lamang may tumawag sa pangalan ko. Hindi ko naman ito nilingon sa pag-aakalang si Banong yon. Ngunit sa ikalawang tawag nito ay nilingon ko na ito. Ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang pamilyar na mukha ng isang lalaki na ilang taon na rin hindi ko nakikita. Agad naman siyang ngumiti at sumaludo sa akin bago naman ako binigyan ng isang mahigpit na yakap. Dumating naman ang pinsan kong si Badang na mula sa syudad. May mga dala siyang gamit. Pambira, kailan ka pa narito, insan? Kailan ka nakabalik? Sana ay nag-abiso ka man lang para nakapaghanda kami ni Lola Minda. Naku insan, hindi na sorpresa iyon kung nag-abiso ako sa inyo ni Lola Minda. Gusto ko lang kayong makita na dalawa. Ilang taon na rin akong hindi nakapunta rito. Abay, kahit dito ka na manirahan, pwedeng pwede. Walang problema sa amin. Magbabakasyon lang ako insan. Mga 1 linggo siguro ayos na. Uuwi rin kasi ako sa ibang kamag-anak ni nanay. Pero okay na yung 1 linggo, insan. Nako, sigurado matutuwa nito si Lola Minda. Oras na makita ka niya at malaman na naririto ka na. Oo nga Gusto ko na rin talaga siyang makita. Siya nga pala insan, mamamasada ka ba ngayon? Oo, insan. Pero pwede ko naman ipagpaliban nang maihatid kita sa amin. Sigurado ka ba insan? Pero pwede naman na ihatid mo na lang ako sa bahay ninyo ni Lola Minda. Mamaya na lang tayong gabi mag-usap-usap. Sayang pa ang kikitain mo ngayong araw. O siya, kung yan ang gusto mo, pinsan Badang, halika na. Tinulungan ko na siya na kargahin ang mga gamit niya sa loob ng aking pinapasaherong jeepney. Paalis na kami nang dumating bigla itong si Banong kasama si Carmela. Pinakilala ko naman ang pinsan ko kay Banong at nagkamaya naman silang dalawa. Napatingin naman ako kay Carmela na agad namang lumapit sa akin na ikinabigla ko. Umiwas ako sa kanya at hinila na ang aking pinsan na sumakay ng jeep. Sumama naman siya sa akin pero napansin ko ang pagtingin niya kay Carmela at pagkaway rito. Nagtaka na lamang ako sa ginawang yon ni Badang. Noon ay napagtanto ko na mukhang interesado na agad siya kay Carmela. Habang sa daan patungo sa aming nayon ay nagkwentuhan kaming dalawa ni Badang. Ayon sa kanya ay gusto niya raw magbakasyon para makalanghap naman siya ng sariwang hangin at nang mabisita rin kaming dalawa ni Lola Minda. Saka may ilang katanungan din akong gustong itanong kay Lola Minda insan. Tungkol sa pagiging antinera niya. Nabalitaan ko kasi kay nanay ang tungkol doon. Abay, interesado ka rin pala sa ganyang bagay, insan. Hayaan mo at talagang mawiwili ka sa mga kwento ni Lola Minda. Oo insan. Interesado talaga akong pakinggan ang pagiging antinera ni Lola Minda. Baka ako may matutunan man lang ako sa kanya at magamit ko yun sa aking pananaliksik. Napatango na lamang ako kay Badang
nang marinig ang sinabi niya. Noon ko lang nalaman na ang tungkol sa kanyang pananaliksik. Sa pagkakaalam ko ay wala namang kinalaman ang trabaho niya sa kung ano ang nakaraan ni Lola Minda. Pero dahil pinsan ko ito, ay hindi na ako nagtaka sa kanya at nagtanong pa. Pagkahatid ko naman sa kanya, sa bahay namin ay laking gulat ni Lola Minda. Nang makita ito, niyakap siya ng mahigpit ng matanda at agad na pinatuloy sa loob ng bahay. Ako naman ay nagpaalam pa sa dalawa dahil kailangan ko ng bumiyahe. Bago pa man ako bumaba ng hagdan, ay hinabol pa ako ni Badang. May inabot siya sa aking tsokolate na mukhang napakamahal. 2 piraso yon. Oh, sa iyo na ito, Insan. Ang isa naman ay ibigay mo roon sa babaeng pinakilala mo sa akin kanina. Sabihin mo galing sa akin, kay Badang. Sige Insan, maraming salamat dito. At makakarating ito kay Carmela. Carmela, sabihin mo sa kanya na ang ganda ng pangalan niya. Kasing ganda niya. Tumango na lamang ako kay Badang bago naman ako tuluyang umalis ng bahay. Napatingin naman ako sa mamahaling tsokolate. Mukha pa itong imported. Humigpit naman ang pagkakahawak ko roon. Paniguradong magugustuhan ni Carmela ang tsokolate dahil iyon ang isa sa mga inaasam ng mga kababaihan sa aming baryo. Kumibit balikat na lamang ako bago naman ako sumampa ng aking jeep. Pagdating ko sa bayan ay nagulat pa ako na naroon pa si Carmela. May daladala itong isang supot. Pagbaba ko naman ng jeep ay agad siyang tumungo sa akin at inabot niya ang dala niya. Ngumiti naman ito sa akin at sinabi niyang kainin ko raw ang niluto niyang tinolang manok mamayang tanghali. Hindi ko naman alam kung bakit tinanggap ko yon at nagpasalamat sa kanya. Binigay ko naman sa kanya ang tsokolate. Sinabi ko noon sa kanya na bigay iyon sa kanya ng aking pinsan na si Badang. Tinanggap naman niya iyon saka nagpasalamat. Pagkatapos niya akong titigan, ay umalis na siya para naman tumungo sa munting bigasan nila sa loob ng tindahan. Noong magtatanghalian ay sabay kaming dalawa ni Banong. Napansin niya ang tinolang manok na bigay sa akin ni Carmela. Kumuha naman ako ng kalamansi na binili ko lang din kanina. Hoy, Jan. Huwag mong sabihin na kakainin mo ang niluto ni Carmela. Oo naman. Kung hindi niya ito niyanggaw, pipigaan ko muna ng kalamansi para makasigurado ako. Pambihira. Ano nang nangyari sa'yo, pare? Noon kapag may binibigay si Carmela ay tinatapon mo. Bakit parang bigla yata nabago ang ihip ng hangin? Sayang naman kasi. Kumain ka na nga. Ako na naman ang nakita mo eh. Siningkita naman ako ng mata ni Banong habang iiling-iling ito. Tiningnan ko ang tinolang manok na niluto ni Carmela nang pigaan ko yon ng kalamansi. Ilang minuto ang lumipas at hindi naman iyon nagbago ng kulay o ng laman. Tinolang manok pa rin yon. Kaya naman kinain ko yon at nasabi kong masarap ang lutong tinolang manok ni Carmela. Sumapit ang dilim at umuwi na rin ako sa aming nayon. Kasabay ko na naman si Carmela at naghiwalay na lamang kaming dalawa nang pauwi na ito sa kanila. Ako naman ay tumungo sa aking bahay at naisipan kong magmadali para naman tiktikan si Carmela at si Mang Moises. Iyon ang dapat kong gawin para mapatunayan ko nga kung aswang ba sila o hindi. Pagdating ko naman sa bahay ay naabutan ko si Lola Minda at Badang na masayang nagkwekwentuhan. Naghain na sila ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Bumaling naman sa akin si Badang
Nang mapansin niya na makarating ako, nagmano agad ako kay Lola Minda at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Si Badang naman ay tinapik niya ako sa balikat. Pumasok muna ako sa kwarto para magpalit ng damit. Hindi ko napansin na nakasunod pala sa akin si Badang at nakasandal siya sa gilid ng pinto. Insan, marami na akong nalaman kay Lola Minda. Sa iyo pala ang mutya ng bulkan. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan, Insan? Kay Lola Minda, siya ang nagsabi sa akin. Isa ka na palang antingero, Insan. Ilan na ang napatay mo aswang? Hindi ko na mabilang kung ilan eh. Hindi naman kasi madalas may aswang sa baryo na ito. Kapag may napupunta lang dito o kaya ay dumadayo. Ganoon ba? Kung ganoon ay kilala ka na pala sa buong nayo na ito. Kilabot ka na pala ng mga aswang dito sa Bicol. Hindi naman, Insan. Yun lang ang bansag nila sa akin. Pero alam ko na may mas magaling pa sa akin ng mga antingero. Alam ko na wala pa ako sa kalingkingan nila. Alam mo, pinapangarap ko rin na maging isang antingero, Insan. Subalit huli na palang napamana na sa iyo ni Lola Minda ang mutya. Ano ang ibig mong sabihin, Insan? Akala ko ba ay tungkol sa pananaliksik ang pagpunta mo rito at ang mabisita kami ni Lola Minda? Ang totoo pala ay dahil gusto mong manahin ang mutya ng bulkan. Parang gano'n na nga, Insan. Pero hindi ko na yung intensyon ngayon. Nasa iyo na ang mutya ng bulkan, kaya masaya ako para sa iyo. Insan, ingatan mo ang mutya at saka ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong. Oo, Insan. Gagawin ko naman ang bagay na yan. Tumango naman siya sa akin saka ngumiti. Tinapik niya muli ako sa aking balikat bago niya ako iwan at tumungo ito sa may sala. Tiningnan ko ang papalayo niyang likod habang nakakunot ang aking noo. Hindi ko maiwasan ng magtaka sa ikinikilos ni Badang. Ngunit hindi ko pinansin ang kutob na iyon dahil malaki ang tiwala ko sa kanya dahil pinsan ko ito. Noong namamay nga na kami sa aming mga kwarto ay naisipan kong lumabas para naman tumungo sa tahanan ni Mang Moises at Carmela. Iyon ang gabi na gusto kong patunayan kung aswang nga ba ang mag-ama. Babangon na sana ako nang mapansin ko na bumangon si Badang mula naman sa kanyang kinahihigaang katre. Nasa kwarto ko kasi siya pinatulog ng gabing yon dahil dalawa lamang ang silid sa aming bahay ni Lola Minda. Nasa may sahig ako natulog para sa katre ko na lamang siya dahil nahihiya naman ako at meron siya sa buhay. Nagtaka pa ako sa pagbangon niya. Nagpanggap naman akong natutulog at hindi gumagalaw. Pinagmasdan ko kung ano ang susunod niyang gagawin. Tumungo naman si Badang sa kanyang bag na dala na nakapatong sa aking tokador. Binuksan niya iyon at may kinuha siyang isang punyal na napakatulis ng dulo. Kumislap pa iyon ng tamaan ng sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Humanda naman ako nang mapansin kong bumaling ang tingin niya sa akin. Ngumisi ito ng nakakakilabot. Habang nakatingin sa akin na nooy, nagpapanggap naman akong tulog. Unti-unti siyang humakbang, papalapit sa akin habang nakaumang ang punyal na hawak nito. Kumuyom ang aking kamay habang hinihintay siyang makalapit. Nakaplano na ako noon na sisipain ko ito at pipigilan ko ang kanyang kamay na may hawak na punyal. Oras na isaksak niya sa akin. Yumuko naman si Badang. Saka narinig ko siyang nagsalita na mas lalong ikinagalit ko. Insan, pasensya ka na. Ngunit kinakailangan kong makuha ang mutya ng bulkan mula sa iyo. Kapag nakuha ko ang mutya na yan, ay lalakas ako. Hindi na ako magiging mahina.
gaya ng sinasabi nila ina sa akin. Kaya kapag nakuha ko na ang mutya mula sa iyo, ibebenta ko ang aking kaluluwa sa demonyo. Nang sa ganoon ay magiging malakas na ako at katatakutan ng mga taong kagaya mo. Titingalain nila ako at sasambahin. Magiging bayanin na rin ang tingin nila sa akin. Gulat na gulat ako sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Badang at ganoon na ang kanyang sinasabi sa mga sandaling yon. Ibang-iba na siya noon sa pagkakakilala ko sa kanya, lalong-lalo na sa mga sandaling yon habang nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa punyal. Hindi na siya si Badang na pinsan kong mabait at mapagmahal na nakilala ko. Para itong isang demonyo habang nakatitig sa napakatulis na punyal. Dinilaan niya ang talim nun, dahilan para magkasugat ang kanyang dila. Kung iisipin kalakbay, para siyang baliw pero hindi. May kung anong mali sa kanya at iyon ang kinakailangan kong malaman. Bago pa niya ako saksakin ng punyal na hawak niya, ay sinunggaban ko na siya. Sinakyan ko siya sa kanyang tiyan at malakas ko siyang sinuntok sa muka. Sa lakas ng pagkakasuntok ko ay nawalan siya ng malay. Agad naman akong kumuha ng tali at tinalian ko ito. Dinala ko siya sa may sala at doon ko siya tinali sa haligi ng aming tahanan ni Lola Minda. Noong natali ko na itong si Badang, ay agad kong tinawag si Lola. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat noong magising ko ito. Sa kalagitnaan ng pagbubuklat ni Lola sa kanyang libro, kung saan naroroon ang mga kaalaman tungkol sa kababalaghan, ay bigla na lamang uminit ang aking mutya. Napamura naman ako ng sunod-sunod nang bigla kong marinig ang malakas na pagtawa ni Badang. Dito ay napatingin sa akin itong si Lola at sinabihan niya akong isa ng aswang itong si Badang. Noong nahawakan niya raw ito kanina, ay napansin na ni Lola ang kakaibang katauhan sa aking pinsan. Nayanggaw daw ito ng isang gabunan at sa loob na ng katawan ni Badang ang malakas na itim na bertud. Ngunit hindi raw iyon alam ni Badang sapagkat bagong yanggaw pa lamang daw ito. Idagdag pa raw ang kagustuhan ni Badang na makuha sa akin ang mutya ng bulkan para maging malakas ito at ibenta ang kaluluwa niya sa demonyo. Sinabi naman sa akin ni Lola Minda na noon pa may kinamumuhian na si Badang ng kanyang ina dahil sa pagiging mahina nito. Isa pa ay anak lang daw sa labas, itong si Badang, kaya hindi ito matanggap ng tunay na asawa ng kanyang ina. Iyon daw marahil ang nag-udyok kay Badang na kunin mula sa akin ang mutya ng bulkan para naman lumakas. Lingid sa kalaban ni Badang na isa na pala siyang aswang. Hindi raw nasabi ni Lola Minda sa akin ang lahat dahil akala raw niya ay hindi kami sasaktan ni Badang. Balak pa naman daw ni Lola Minda na dalhin ito sa albularyo kinabukasan upang ipagamot. Mabilis naman akong tumungo sa may sala at hinarap ang aking pinsan na nagwawala at gustong makawala mula sa kanyang pagkakatali. Nanlilisik ang mga mata niya na nakatitig sa akin habang nakangisi. Mukhang wala na siya sa katinuan ng mga sandaling yon. Jan, mahal kong pinsan, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang mutya ng bulkan? Mas nararapat akong manahin yan. Gagawin ko naman ang pagtatanggol sa mga taong nasa kapahamakan. Hindi iyon mangyayari, Badang. Hindi ko hahayaan na mapunta sa kasamaan ng mutya ng bulkan. Ang binabalak mo ay hindi makakatulong sa problema na pinagdadaanan mo. Diyan ka nagkakamali, Jan. Hindi mo mauunawaan ang gusto kong mangyari
dahil wala ka sa kinatatayuan ko. Nanlisik ang mga mata ni Badang. Unti-unti iyong naging pula. Galit na galit siya at puwersahang kinakalas ang tali mula sa kanyang dalawang kamay. Ilang sandali pa ay bigla na lamang humaba ang kanyang mga kuko. Narinig ko naman ang pagkabaklas ng mga laman ni Badang sa likuran. Sumigaw siya ng nakakakilabot. Para itong nasasaktan. Sa isang iglap, nagbago ang itsura ni Badang. Para siyang isang halimaw. Napakatulis ng kanyang mga ngipin. Kulubot ang buong balat. Na parang pinaliguan siya ng langis dahil sa kintab nito. Mahaba rin ang kanyang dila habang naglalaway na tila gutom na gutom. Naputol niya ang tali na nakatali sa kanya. Nakawala siya at mabilis naman akong sinugod. Noon ay tumungo si Lola sa may sala at sinabuyan ng asin itong si Badang. Binitawan ako ni Badang at nagwala siya habang inaalis ang asin na tumama sa kanyang balat. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Nilingon ko naman si Lola at sinabihan siyang manatili sa loob ng bahay. Tumango lamang si Lola sa akin bago niya inabot ang tabak ko na gawa naman sa tanso. Dito mabilis akong tumakbo palabas ng bahay at sinundan ko itong si Badang na noon ay nagtatatakbo na patungo sa may kakawyan. Tinawag ko pa siya ng ilang beses ngunit hindi niya naman ako pinakinggan. Sumalubong ang aking dalawang kilay nang mapagtanto ko ang daan na tinatahak niya. Patungo ang daan na iyon sa bahay nila Mang Moises at Carmela. Noong matanaw ko ang bahay nila Mang Moises ay unti-unting humina ang pagtakbo ni Badang. Nilingon niya ako, saka itong ngumisip. Insan, ngayon mo patunayan kung ano ang kaya mong gawin bilang isang antingero. Sino ang uunahin mong protektahan? Ang babaeng mahal ka o si Lola Minda? Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo, Insan, ano ang ibig kong iparating sa iyo? Walang iya ka, Badang. Ano ang binabalak mong gawin kay Lola Minda? Sa tingin mo ba ay nagpunta ako rito para lamang tumakbo palayo sa iyo? Hindi ako ganong kaduwag at kahina, aking mahal na pinsan. Ang tsokolate na binigay ko kay Carmela at Lola Minda ay parehong may lason. Ilang sandali na lang at tatalab na ang lason na yun sa kanilang dalawa. Lintik ka, Badang. Paano mo nagawa sa amin ito? Paano mo nagawa yung kay Lola Minda? Hindi ko sana gagawin yun sa kanya kung hindi na lang ibinigay sa iyo ang mutya ng bulkan. Ilang beses ko siyang sinabihan na bawiin mula sa iyo ang mutya. Ngunit ilang beses din siyang tumanggi. Kaya nararapat lamang sa kanya ang mamatay. Dito kumuyom ang kamay ko dahil sa labis na galit. Mabilis kong sinakal si Badang at itinapon sa mga kahoy na naroon. Tumama naman ang likod niya sa punong kahoy. Agad naman siyang tumayo at napaubo. Tiningnan niya ako habang sumusuka siya ng dugo. Wala ka nang magagawa pa, Insan. Sa mga sandaling ito, nag-aagaw buhay na si Lola Minda. Ano pa ang magagawa mo? Isuko mo na lang sa akin ang mutya ng bulkan. Kapag ginawa mo iyon, ibibigay ko sa iyo ang lunas. Mag-isip ka, Insan. Magdesisyon ka bago mahuli ang lahat. Hindi naman ako makapag-isip ng mga sandaling yun. Makaraan ang ilang sandali ay biglang bumukas ang bahay nila Carmela at Mang Moises. Dito lumabas silang mag-ama at hinarap nila si Badang. Tumakbo palapit sa akin si Carmela at may inabot siyang isang bote na may lamang likido na kulay dilaw. Sinabi niya naman sa akin na lunas iyon sa lason na sinasabi ni Badang. Takang-taka naman akong nakatingin sa kanya dahil
mukhang wala naman siyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Mang Moises nang bumaling ito sa akin. Bilisan mo, bata. Ibigay mo yan kay Minda bago pa mahuli ang lahat. Kinakailangan niya yang mainom para maagapan ang lason na sinasabi ng aswang na ito. Magtiwala ka lang. Kumuyom ang kamay ko bago kinuha kay Carmela ang lunas na inaabot niya. Noon ay narinig kong tumawa pa itong si Badang. Mukhang hindi yata natablan ng lason si Carmela. Ngunit hindi ito maaari. Dapat patay ka na ng mga sandaling ito. Diyan ka nagkakamali, aswang. Isang maalam na manggagamot ang anak ko pagdating sa mga lason. Dahil dating albularyo ang kanyang ina. Ang asawa ko mismo ang nanggamot sa pagiging aswang ko. Kaya huwag mong mamaliitin ang kakayahan niyang namana niya sa kanyang ina. Kung ganon, wala na akong magagawa kundi ang patay na lamang kayong lahat. Nang pagkakataong yon ay binalingan ko si Carmela. Dito binalik ko sa kanya ang lunas na binibigay niya sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na siya na ang magbigay ng lunas kay Lola. Noong una ay nag-aalinlangan siya sa akin. Tinapik ko siya sa kanyang balikat at saka ko siya nginitian. Sinabihan ko siya na maniniwala ko sa kanya ng buo. Tumango naman si Carmela sa akin at dito kinuha niya ang lunas. Pinangako niya pa na sasagipin niya itong si Lola mula sa kamatayan na malapit nang mangyari. Pagkatapos niya yung sabihin ay agad na siyang tumakbo patungo naman sa aming bahay. Ako naman ay binalingan ko si Badang na kaharap naming dalawa ni Mang Moises. Ngumiti lamang si Badang habang iiling-iling ito. Wala na siyang sinayang na pagkakataon at mabilis siyang sumugod sa amin ni Mang Moises. Umiwas naman ako sa sunod-sunod niyang pagkatake. Mabilis ang kanyang kilos kung kaya't hindi ko ito nasusundan. Pinalipad ko ang aking tabak para bumaon iyon sa kanyang likuran. Ngunit mabilis niya itong naiwasan. Lumapit sa akin itong si Mang Moises at kinausap niya ako sa pabulong na paraan. Sabay tayong lumusob sa kanya dyan. Doon ka sa likuran niya at dito naman ako sa kanyang harapan. Sasabuyan ko ng asin at kapag mahina na siya, ay iyon na ang pagkakataon na sugurin natin siya. Tiningnan ko si Badang na noon ay takang nakatitig sa amin ni Mang Moises. Ngumisi naman siya at mabilis na sumugod. Iniwasan ko ang atake niya at agad naman akong tumungo sa kanyang likuran. Dito ay mabilis ko siyang sinipa dahilan para gumulong siya sa lupa. Hindi ko naman ginamit ang aking tabak dahil gusto ko pang mabuhay itong si Badang. Gusto ko pa siyang iligtas mula sa pagiging aswang niya. Sinabuyan naman siya ng asin ni Mang Moises. Biglang sumikaw si Badang. Nang tumama sa kanyang muka ang asin na yon, tinawag ko naman si Mang Moises para tulungan niya akong takipin itong si Badang bago pa ito makatakbo mula sa amin. Tinakbo ko ang pagitan naming dalawa ni Badang at mabilis ko siyang hinampas sa kanyang batok gamit naman ang aking braso. Tiningnan ko ang kanyang pulso para masiguro na humihinga pa ito. Napahinga naman ako ng maluwag nun nang nalaman kong buhay pa itong si Badang. Mang Moises, tulungan niyo po akong buhatin siya papasok sa bahay niyo. Kailangan natin siyang maitali. Sige, iho. Bilisan na natin bago pa siya magkamalay. Binuhat namin ni Mang Moises itong si Badang at dinala ito sa loob ng bahay nila.
Agad namang naganap ng tali si Mang Moises at tinalian namin si Badang. Noong natalian na namin ang aking pinsan ay kumuha ng asin. Itong si Mang Moises at inilagay iyon palibot sa kinaroroonan ni Badang. Nang maayos na ang lahat ay bumaling naman ako kay Mang Moises para tanungin siya sa mga sinabi niya kanina. Ano po ang ibig ninyong sabihin kanina, Mang Moises? Ginamot kayo ng asawa mong albularyo, kaya hindi ka na aswang? Oo, iho. Kinuha niya mula sa katawan ko ang itim na bertod. Simula noon, ay hindi na ako inaatake ng pagiging aswang ko. May ilang dasal at ritual din siyang ginawa para tuluyan na talagang mawala iyon sa dugo ko. Kung ganun po, may pag-asa pa kayang gumaling ang pinsan ko? Meron pa, iho. Bagong yanggaw lang ang iyong pinsan. Kaya malaki pa ang posibilidad na mapagaling natin siya. Pero hindi ako ang gagawa nun, kundi ang anak kong si Carmela. Siya ang may kakayahan at tanging makakagawa ng ritual. Sige po, Mang Moises. Dito ka na lang po muna at pupuntahan ko muna si Lola Minda at Carmela. Sige, iho. Bumalik kayo agad bago pa magkamalay ang iyong pinsan. Tumango naman ako kay Mang Moises bago ko lumabas ng kanilang bahay. Dito mabilis kong tinahak ang daan patungo sa aming bahay ni Lola. Noong malapit na ako sa bahay ay natigilan ako nang marinig ko ang malakas na pag-iyak ni Carmela. Agad naman akong pumasok sa loob at naabutan ko siyang niyuyugyug si Lola Minda na noon ay wala ng buhay. Nangingitim ang buong balat ni Lola at dilat ang mga mata. Tiningnan ko si Carmela at umiiling-iling siya. Agad kong dinaluhan si Lola Minda. Tiningnan ko ang kanyang pulso. Sinubukan ko pa siyang bigyan ng hangin ngunit hindi na siya huminga pa. Huli na ang lahat ng mga sandaling yon at hindi na nailigtas pa si Lola. Hinawakan ako ni Carmela sa aking braso at may inabot siyang isang papel. Sulat iyon ni Lola. Nakilala ko agad ang kanyang sulat kamay. Ilang beses humingi ng tawad sa akin si Carmela. Patawarin ko raw siya dahil hindi niya nagawang iligtas si Lola. Sinubukan daw niyang ibigay kay Lola Minda ang lunas sa laso nito, ngunit binasag daw nito ang bote, dahilan para matapon ang lunas. Hindi raw naniwala si Lola Minda sa kanya na isa siyang albularyo sa pagkakaakala nitong isa siyang tunay na aswang. Kinuha ko naman mula kay Carmela ang sinulat ni Lola. Binasa ko noon ang nilalaman ng sulat at doon ay nalaman ko na alam ni Lola na may lason ang tsokolate na binigay sa kanya ni Badang. Humingi rin ng tawad sa akin si Lola dahil hindi niya raw sinabi sa akin na alam niyang aswang itong si Badang at wala siyang ginawa para pigilan ang aking pinsan sa pag-aakala na hindi kami nito sasaktan. Pinigilan ko ang aking sarili na tuluyang umiyak, ngunit hindi ko nagawa. Kusang tumulo ang mga luha ko sa aking pisngi habang niyayakap ng maigpit si Lola. Napakasakit sa akin na mawala siya dahil siya lamang ang aking pamilya. Parang may punyal na tumarak sa dibdib ko ng mga sandaling yon kalakbay. Hinayaan naman ako ni Carmela na umiyak hanggang sa tumahan ako. Kumuyom ang kamao ko dahil sa galit para kay Badang. Ngunit nanaig ang kabutihan sa puso ko ng mga sandaling yon. Naalala ko ang bilin sa akin ni Lola. Nabigyan ko raw ng pagkakataon ang isang tao kung ito man ay nagkamali, lalo na raw kapag kadugo ko ito.
Bilang pangako kay Lola, bumaling ako kay Carmela at kinausap ko siya tungkol kay Badang. Agad naman siyang pumayag at gagawin daw niya ang lahat. Mapagaling lamang ang aking pinsan. Binalingan ko naman si Lola at sinara ko ang kanyang mga talukap. Para lamang siyang natutulog noong titigan ko siya at ngumiti naman ako ng mabait. Dito lang po kayo, Lola ha. Babalikan ko po kayo. Kinakailangan lang namin iligtas si Badang. Matapos kong magpaalam sa wala ng buhay na si Lola Minda, ay agad namang kaming bumalik ni Carmela sa kanila. Pagdating namin sa kanilang bahay ay naabutan namin si Mang Moises na panay ang dungaw sa pinto. Wala pa noong malay si Badang, kung kaya't sinimulan na agad ni Carmela ang ritual. May kung anong mga dahon siyang inilagay sa paanan ni Badang. Winisikan niya ito ng banal na tubig at pinasuotan ng rosaryo. Nanatili lamang kaming nakatayo ni Mang Moises sa gilid habang pinapanood ang ginagawa ni Carmela. Umusal ng panalangin ang babae sa wikang Latin. Pinalibutan ni Carmela si Badang habang nakataas ang kanyang dalawang kamay sa ere at patuloy ang pagdarasal. Ilang sandali pa ay biglang sumigaw ng malakas itong si Badang. Parang may nilalang sa kanyang loob ng katawan na sobrang nasasaktan. Nagwala si Badang at nagpupumiglas mula naman sa tali. Ngunit nanatili siyang nakapikit. Hindi naman tumigil si Carmela hanggang sa isuka ni Badang ang itim na bertud. Agad iyong kinuha ni Carmela, saka nilagay sa isang bote. Inutusan niya si Mang Moises na gumawa ng apoy. Binuhusan ni Carmela ng banal na tubig ang itim na bertud bago niya iyon durugin ng pino gamit naman ang isang kahoy. At ang durog na bertud ay agad niyang itinapon sa apoy. Pagkatapos niya yung gawin, ay pinagdikit niya ang kanyang dalawang palad at saka siya nanalangin. Nang matapos siya, ay tinanguan niya naman ako. Tiningnan namin si Badang na noon ay nagkamalay na. Makaraan ang ilang araw, inilibing na rin si Lola Minda. Pagkatapos ng 3 araw na lamay, si Badang naman ay palaging tulala at hindi ko siya makausap ng matino. Pinadalhan ko ng sulat ang kanyang ina para ipaalam ang kalagayan ng aking pinsan. Kaya matapos ulit ang 1 linggo noon ay dumating ang nanay ni Badang para naman siya ay sunduin. Sinabi ko naman sa nanay ni Badang ang buong pangyayari. Naniniwala sa akin ang kanyang ina at humingi siya ng tawad sa nangyari kay Lola. Kung hindi niya raw sinabi kay Badang ang lihim ni Lola, ay baka raw hindi nangyari ang lahat ng yon. Tinanong ko rin siya kung bakit naging aswang itong si Badang. At ang sagot niya sa akin ay iyon daw ang hindi niya alam kung papaano nangyari. Dinala sa syudad itong si Badang sa pag-asa na roon ito gagaling. Ngunit matapos ang 1 buwan, nabalitaan ko na lamang na nagpakamatay na si Badang dahil sa labis na konsensya. Hindi raw nito matanggap ang katotohanan na siya ang dahilan kung bakit namatay si Lola Minda. Nalungkot naman ako sa pangyayaring iyon. Ngunit sa kabilang banda, gumaan ang loob ko dahil kahit papaano ay nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lola. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Nawa ay nabigyan ko kayo ng magandang kwento sa araw na ito. Wakas.